Sa video na ito, malalaman niyo ang tungkol sa isang pamilya na may madilim na lihim na bumabalot sa kanilang lahi. Isang sumpa na nagiging halimaw sila tuwing kabilugan ng buwan, at ito'y magsisimula sa edad na 18. Sa gitna ng isang reunion, isang batang nagngangalang Kuya Mark ang nakatuklas ng katotohanan na pilit itinatago ng kanyang pamilya. Subaybayan kung paano niya hinarap ang katotohanan ito at kung paano ito magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ako po si Kuya Mark. Meron po akong kwento na matagal ko nang gustong ibahagi. Bata pa lang ako, napapansin ko na may lumang kubo sa dulo ng property namin sa probinsya. Bawal kaming lumapit doon. Ang sabi nila, marupok na raw yung kubo at baka raw magiba kapag pumasok kami doon. Pero sa isip ko noon, kung marupok na yung kubo, bakit hindi na lang gibain? Bakit pinapabayaan lang na nakatayo pa rin doon? Nung 13 years old ako, nagkaroon kami ng reunion sa bahay na yon. Ancestral house kasi namin yon. Doon nakatira yung mga lolo at lola ko, pati na rin yung dalawa kong tiyuhin at mga pamilya nila. Sa reunion na yon, napansin ko na parang may tinatago sa amin yung mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng hapunan, nawawala yung mga tiyuhin at tiyahin ko, pati yung mga pinsan kong 18 years old pataas. Ang natitira lang sa bahay ay yung mga lolo at lola ko, mga tita at tito na nasa side ni mama at kaming mga bata. Tinanong ko si mama kung saan nagpupunta yung mga kamag-anak namin. Sabi niya, may inaasikaso lang daw ang mga yon. Hindi ako nakontento sa sagot ni mama, kaya isang gabi, sinundan ko yung tiyunestor ko nung umalis siya. Pumunta siya doon sa kubo na bawal lapitan. Hindi ako lumapit. Nagkubli lang ako sa mga puno. Nakita ko na isa-isang nagsidatingan yung iba ko pang kamag-anak. May dala silang mga sanga na parang pinutol lang kung saan. Nagtaka ako. Ano kayang gagawin nila? Pumasok sila sa kubo. Maya-maya pa, nakita ko na nagliwanag sa likod ng kubo. Lumabas ako sa kubo at dahan-dahang lumapit doon sa likuran. May bintana na walang salamin. Sumilip ako roon. Nakita ko yung mga kamag-anak ko na nagtipon-tipon sa paligid ng isang apoy. Yung mga sanga na dala nila, yun yung ginamit nilang panggatong. Nag-uusap-usap sila, pero hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Hindi naman ako bingi, pero parang wala akong naririnig. Tapos, isa-isa silang tumayo at sumayaw sa paligid ng apoy. Habang sumasayaw sila, may mga anino na sumasayaw din sa paligid ng kubo. Pero yung mga anino na yon, hindi tao ang anyo. Parang mga hayop na hindi ko maipaliwanag. Umalis na ako. Baka kasi makita pa nila ako. Kinabukasan hindi ko na sinabi sa kanila kung ano yung nakita ko. Alam kong may tinatago sila at hindi ko alam kung ano yon. Pero alam kong hindi maganda. Sa susunod na gabi, sinundan ko naman yung mga magulang ko. Nagtaka ako kung bakit sila naman ang umalis, pati yung mga lolo at lola ko. Ang naiwan sa bahay ay yung mga tito at tita na nasa side ni mama, pati yung mga pinsan kong bata pa. Doon din sila pumunta sa kubo. Sumilip ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nakontento sa pagsilip sa bintana. Pumasok ako sa loob. Nagkubli ako sa mga kahoy na nakatambak doon. Nakita ko na nagtipon-tipon din sa paligid ng apoy yung mga magulang ko. Pero sa pagkakataong ito, naririnig ko na yung mga sinasabi nila. Nagdarasal sila. Hindi ko alam kung para saan yung dasal nila. Pero habang nagdarasal sila, napansin ko na nagbabago yung anyo nila. Yung mga magulang ko, yung mga lolo at lola ko, nagiging mga halimaw sila. Yung mga anino nila, yun yung nakita ko nung nakaraang gabi. Mga halimaw na sumasayaw sa paligid ng kubo. Nanginig ako sa takot. Ano ba itong nakikita ko? Bakit nagiging halimaw sila? Narinig ko yung tiyunestor ko na nagsalita. Sabi niya, wala pa rin daw silang nakikitang lunas sa sumpa. Nakita ko na umiling yung papa ko. Sabi niya, wala na raw silang magagawa.
kundi ang tanggapin na nagiging halimaw sila tuwing kabilugan ng buwan. Sabi naman ni Mama, sana raw ay hindi na lang sila pinanganak dahil ang sumpa raw na ito ay mananatili sa pamilya namin hanggang sa susunod na mga henerasyon. Nagulat ako sa narinig ko. Ano ang ibig sabihin ni Mama? Narinig ko yung lolo ko na nagsalita. Sabi niya, ang sumpa raw ay nagsimula sa ninuno namin na si Don Vicente. Isang mangkukulam daw ang isinumpa si Don Vicente na maging halimaw sa tuwing kabilugan ng buwan dahil sa pang-aabuso nito sa isang dalaga. Ang masama pa raw ay nadamay ang buong pamilya ni Don Vicente sa sumpa. Kapag daw umabot na ng 18 years old ang isang miyembro ng pamilya namin, ay magiging halimaw na rin ito sa tuwing kabilugan ng buwan. Nanginig ako sa takot. Pati ba ako ay magiging halimaw rin? 13 years old pa lang ako. Pero darating din ang panahon na magiging 18 ako. Pati yung kapatid kong babae na 10 years old pa lang noon. Biglang may humawak sa balikat ko. Napasigaw ako. Napatayo at nahulog sa kinatatayuan ko. Nakita ko yung mga magulang ko na nakatingin sa akin. Mga halimaw silang lahat. Tumakbo ako palabas ng kubo. Naririnig ko sila na tinatawag ako, pero hindi ko sila nilingon. Tumakbo ako pabalik sa bahay, pero habang tumatakbo ako, naririnig ko yung mga tinig nila na parang sinusundan ako. Nakakatakot yung mga tinig nila, parang mga halimaw na umaatungal. Nakarating ako sa bahay, hindi ko na alam kung paano. Basta ang alam ko, nakapasok ako sa bahay at doon ay nakita ko yung mga tito at tita ko na nasa side ni Mama. Nakatingin sila sa akin. Hindi ko na sila pinansin. Dumiretso ako sa kwarto at nagkulong. Kinabukasan, nagkunwari ako na walang nangyari. Hindi ko kinausap yung mga magulang ko. Hindi ko sinabi sa kanila na alam ko na ang tungkol sa sumpa. Hanggang sa makabalik kami sa Maynila, hindi ko sinabi ang nalalaman ko. Lumipas ang mga taon, 18 na ako. Pero hindi ko sinabi sa mga magulang ko na alam ko na ang tungkol sa sumpa. Hinayaan ko lang na dalhin nila ako sa kubo at ipakita sa akin ang mga nagaganap sa tuwing kabilugan ng buwan. Ngayon, 25 years old na ako. Halimaw na rin ako sa tuwing kabilugan ng buwan. Pero alam ko na hindi na ako nag-iisa. Lahat ng mga kamag-anak ko sa side ni Papa ay may parehong sumpa. Yung kapatid ko, 17 years old na siya ngayon. Sa susunod na taon ay magiging halimaw na rin siya, pero hindi pa niya alam ang tungkol sa sumpa. Inosente pa siya sa lahat ng ito. Yung nakababata naming pinsan na si Kuya Mark, siya lang ang nakakaalam ng tungkol sa sumpa na hindi pa nagiging halimaw. Hindi namin alam kung paano niya nalaman. Pero sabi niya, pinanood daw niya kami ng isang beses na hindi namin nalalaman. Hindi naman namin siya pinagalitan. Ang sabi namin sa kanya, huwag na lang niyang ipagsabi sa iba. Mabuti na lang at hindi natatakot sa amin si Kuya Mark. Ang sabi pa nga niya, kaya raw niyang maging halimaw din sa tuwing kabilugan ng buwan. Sa tingin ko, yun ang dahilan kung bakit mahilig sa kababalaghan si Kuya Mark. Dahil sa amin, dahil sa sumpa na dinadala namin. Pero hindi naman namin siya pinipigilan. Basta ang sabi namin sa kanya, maging maingat lang siya sa pakikisalamuha sa mga nilalang na nakikilala niya. Sa ngayon, ang tanong ko sa sarili ko ay kung makakaya ko bang maging halimaw din sa hinaharap? Sa madilim na lihim ng pamilya, natutunan ni Kuya Mark ang katotohanan na hindi lahat ng sumpa ay may lunas. Salamat sa pakikinig. Like, subscribe, at samahan kami sa susunod na kwentong nakakakilabot. Hanggang sa muli, mag-ingat sa kabilugan ng buwan.